may panganak tayo ng salita niya, ng yung ikalawang Adan, binhi yun. Kaya, naging tayo, anak tayo ng Diyos. Ngayon, binigay yung sa pride niya. Kasi yung ikalawang Adan, may pride yung pride, yun ang naghanak sa atin. Yung pride niya, binigyan lagi niya ng salita. Yung sabi niya, ang mga salita ko naman na binigay ko sa kanila. Kasi yung mga binigay ko ng pride niya eh. Ngayon, ito, naipanganak kaya si Pablo, tinawag niya sa Galatia 4:26 na, yung Jerusalem sa itaas, na manaya, yung ating ina. Amen. So, kaya ng tao, may alipin ng kasalanan, sabi ni Kristo sa John 8:31-34, na sino mang nagkasala, alipin ng kasalanan. Kung palayain kayo na yan, tunay na kayo palaya. So, kailangan muna tayo palayain. Para palayain tayo, ipanganak tayo ng yung babaeng malaya, na yung bride yun niya. Kasi, di naman tayo lumitaw kung hindi tayo galing kay Adan nga, nagigyan ng asawa na simpa. So, ang ikalawang Adan, mayroong bride ring, kasi tayo galing. Para yung sikat, yung tayo sa winning life, galing tayo sa bini, na hindi panisira yun ang salita ng Diyos. Kasi yung unang bini, ay kanyang pati. Hindi. Kaya yung unang, ikalawang kapanganakan natin, katuparan yan, sa sinabi ng Diyos kay Abraham, na ang lahi mo Abraham, kasi kami nabikoy sa langit. Pero din siya sa... So, sabi ni Pablo sa Galatia 4:28, tayo mga kapatid, tulad ng lahat, manganak sa pangako. Kaya yung ikalawang kapanganakan ng tao, according to the promise of God kay Abraham. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia 3:29 na kayo lahat ay mga anak ng Diyos sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya, sapagkat kayo lahat na nabautismo kay Kristo, nag-igit ng Kristo, wala na Yudiyo, wala na Hintil, wala na alipin, kayo lahat ay naging salamat kay Kristo. Kung naisa kayo kay Kristo, lahi na kayo ni Abraham. Yun yung sinabi sa Galatia 3:26. Kaya lahi tayo ni Abraham mga kapatid. Kasi nagkaroon tayo ng spirit order kung saan doon tayo magkaroon ng eternal life. Kaya lahat ng tao talaga sa mundo, kailangan magkalinig ng salita ng Diyos, paniwalaan at suri para may pag-inak sila muli sa tubig at espiritu. Amen. Doon sila magkaroon ng eternal. Kaya tinawag na rin tayo ng mga Diyos kasi may panganak tayo ng salita ng Diyos. Puro gadget. At maging saan tayo ni Christ. Si Puro Christ ay gadget. God. Siyang puno. Mayroong bang sanga, mayroong puno na Sabi ni Kristo, halimbawa sa iwanan na niyo yung mga panimulang aral na yan. Bakit na kayo pakasakdalan? Mayroong bang puno Hanggang na ngayon, ang panahon, tao bakit pa ang rin? katawan ni tao. Ano ba yun? Kung Diyos ang ulo, ang katawan niya yung iglesia, mga Diyos rin yun. Hindi naman yung kasalungan sa Bible na sinasabi sa Psalm 82 verse 1 na ang Diyos ay tumatahan sa kapisanan ng mga Diyos. Congregation yun, mga believers yun. Kaya sa verse 6, sabi doon, kayong lahat ay mga Diyos at mga anak. Lahat na dinas na salita ng Diyos. Hindi naman yung sumasalungan sa sinabi ni Kristo na sino mang nabutan ng salita ng Diyos ay mga Diyos. Pero namamatay. Mamamatay tayo kung hindi tayo ng mga anak ko. Diyos na namamatay. Kasi galing na tayo sa binhi na masisira. Ano ba yan? Galing kay Adan yung nabinhi, yung lahat ng tao sa mundo, galing kay Adan na binhi. Mapalitan tayo sa lupa. So kailangan yung ikalawang na panganakan. Na yung ikalawang na panganakan, tubig at espiritu yun eh. Opposite yun ng laman ng ulo sa una natin na panganakan. Ibig sabihin yung tubig opposite ng ulo. Yung espiritu opposite ng laman. Eh, pag naman natulog tayo, ipalit tayo yan na nagsasabi ni Kristo sa mga Udeo na may panganak lang sa laman. May mga anak ng inyong naman ng Diablo sa John 8:44-47. Kaya manatili tayong anak sa laman at dugo para yung damulan tayo sa Pilipino. Ang tao ay tulad lamang sa damo. Na malalala, tulad lang pamulat na yun ang kalagayan ng tao ni Panginoon sa laman at dugo. Kasi hindi siya galing sa bibig na hindi masisira. Dito na lang, salamat. Si Pastor Pwede mamaya tatanungin ka. Ano yan? Med flesh pa rin yan? Bidkis pa rin yun. Bakit? Hindi mo nasundan? Eh, bakit hindi? Let's move on. Ha? Move on.
Born again? Move on. Okay, so yung topic, no, John 1:14, made flesh, no? Pero pwede naman natin siguro i-stress yung verse na yun, no? Yung John 1, pag ginamit kasi John 1, John 1:14. So, ang gagawin ko mga kapatid, yung gagawin kong sequence, ilalagay ko sa sequence of time, yung John 1:1. Sagot doon sa John 1:14. Kasi John 1:14, direct na yun eh. Ginawa na yun. Okay. So, doon sa John 1, gawin natin yung syllables, no? Yung syllables phrase. In the beginning, the word, in the beginning was the word. At, nasabi doon, was the word. In the beginning was the word. So, ilalagay ko sa sequence of time. Agree ako kanina, sinasabi ni Brother Mena kanina, na yung word, hindi mo ma-apply agad kay Kristo. Kasi it's a general term. Sabi niya natin, yun ang reason, kung lalagay natin itong word ay logos, mahirapan tayo si Kristo agad yan. Kasi general term yan eh. Alam naman natin ang logos, may sentro at yun si Kristo. Pero hindi mo pwedeng kunin ang word, being logos, apply mo agad yan kay Kristo sa salitang ito. Okay. Kasi itong word talaga, applicable talaga yan kay Kristo. Pero the question is, yung sequence of time, kailan? Di ba? Okay, lagay natin sa sequence of time. Direct sa logos. So, nagkakaintindihan tayo dito. Kagaya ng pinapalagay ng Juanes, ng ibang grupo, na yung application nila sa John 1, the word ay logos. So, nagkakaintindihan tayo nito. This is John 1:1. Okay. I-break na natin ang sequence of time nito. Kailan ba talaga sa pasimula na siya ay naging salita? Kung ito ay si Kristo, kung ito ay si Jesus, kailan yan? Kung siya ay salita sa pasimula, kailan sa sequence of time? Lalabas yan yung 9-6. Sagutin na natin. Let's start just when God Pagka may said, let there sequence of be time. light. Yung light na yun, sino ba ang tinutukoy na yun? Si Kristo yun. Si Kristo yung light. Okay. Pero hindi mo maliwanag sa panahon na yun kung sino siya. Sino yung tinukoy na light? Until the times go on. Diba? The times goes by. Okay. So, pagdating sa after the creation, unti-unti pinapakita ng Diyos yung salitang niyan, may pinapatungkulan. Sabi natin si Diyos yun. Pagdating ng nilalang ng Diyos sa tao si Adan at Eva, at sila'y nag-fall, biglang isinabi ng Diyos, Genesis 3:15, I will put enmity between thee and thy seed. Tapos yung sakong dudulog doon sa ulo ng serpente. Yung sakong na yun, walang iba kundi si Kristo. So, word yun. Ngayon, abangan na natin. Pagdating 700 BC, itong word, unti-unting nililinaw na, tumutukoy na sa tao. Sino ba yung panahon ng 7 BC? That is Isaiah 7:14. Anong sabi sa Isaiah 7:14? Merong isang babae maglilihim. Di ba? At sa Sabi ko na, kanyang lalabas yung yung batak yun, ang matapos, tatawagin siyang Emmanuel. So that is clear na siya ay Messiah. Yun din, Emmanuel. So, kita natin kung paano nagdadrive yung sequence of events and time. Kung paano sinasabi sa John, in the beginning was the Word. Yung gamit na salitang was ay past tense. Hindi pinag-usapan, logos, ano? Kung kailan sa nag-start, yan. I-drive na natin ito. 7:14, pinangako na. Dumating sa panahon ni Matthew, no, sa panahon na lumitaw na ang babae si Virgin Maria sa kanyang Yan na. ang sabi ng anghel sa kanya, yung Giovanni, ikaw ay lilibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Confirmation.
Daniel 7:14. Now, second sequence, the Word. The Word was Men. with God. God. So, sa second sequence na yan, kailan nangyari ang salita na naging kasama ng Diyos? Okay, John 1:14, nagkaroon na siya ng laman. Tama yung interpretasyon na yung salitang made or the Greek word made or ginomai. Mali yung translation, nagkatawang tao. So, ano yun eh? Corrupted translation yun eh. Oh. Pero ang tama talaga sa original language ng Greek is ginomai. Ano yung sabihin ng ginomai? Yung salita ng pangako noon, salita umiiral noon na pangako, ay isa katuparan na nagkaroon ng manifestation. Ito'y natupad na ang salita'y naging laman. Ano tawag interpretation eh? Ang salita'y naging laman. Yung wrong interpretation, ang salita ay naging tao o nagkatawang tao. Sa iba translation, gano'n. Anyway, so, kailan ba natupad yung word was with God? Kung salita ay naging laman. Okay? Kailan nangyari? So, sa Matthew chapter 1, verse 23, no? 25 hanggang 25. Ito, 23, di ba? Kinonfirm ng angel sa katawan ni Maria na yung nandun sa loob niya ngayon ay nililimliman ng Espiritu Santo. Now, sa unang kalagayan ng katuparan ng the Word was with God ay sa kapananahan ni Kristo. Pero, siya'y binalot bilang isang sanggol na nasa saaban. Binalot. At doon pala siya sa Chari Maria, binalot na eh. At nung nilabas siya, confirm na talagang siya'y nasa laman at siya'y talagang larawan na ng Diyos eh. Di ba? Sinabi na, tinawag siya Son of God eh. That is the second time around na si Jesus Christ tinawag na Son of God sa unang Son of God din, di ba? So, binalot na si Kristo ng laman. So, yung salitang, the Word was with God. Kasama na ang salitang ito na naging laman, masutot dahil sa isang katuparan, ay kasama na ng Diyos sa pasimula ng kailan? Bethlehem. Okay. In Bethlehem. Now, check. Okay. And then, 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Di pa natin pinag-try doon, ano? And the Word was God. Kailan niya? The Word was God. Noong time na si Jesus Christ ay at the age of 30, nasa kanya yung presensya ng Diyos, pero wala doon sa loob. Walang selyo, ah. I mean, selyo. Pumapasok sa loob, pero hindi selyo. Noong time na siya ay declared, this is my son, and this is my only begotten son. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Yes. So, nung ang Espiritu ng Diyos, yung nasa labas, at saka, yung pumasok sa kanya sa loob niya, ay nagdideklara na siya ay nasa anyong Diyos. Was God na yun. Kaya, si Kristo, pag nakatingin ka sa kanya, He has a deity of God. Pero yung kanyang pagkakaroon niya ng Diyos, larawan ng Diyos, hindi yung katutubo na nasa kanya. Yes. Dumating lamang sa kanya yung sa kapusimusan. Pero hindi natin tinatanggi na siya ay Diyos sa sinasabi natin pag-aman sa kanya ng Ama. Kaya, ngayon, John 1:14,
Ano sabi doon? And the word was made flesh and dwelt. Among nasan to? John 1:14 at saka 14 verse 23. Marami pa yung verse doon eh. So, na-fulfill. Kasi hindi pwedeng direkta ang Ama, diretso doon sa tao. So, gumamit siya ng salita. At yung salita na simula sa pangako, ay sa ikatuparan, at ito'y nag-manifest. Nang tinahanan siya, He died after 3 days. Bumalik siya ulit. Ano sabi John? Chapter 3, verse 23. Pag-umakit siya sa Ama. Ano dyan? Acts pala. Acts 3:23 ata yun. O 33. Kailangan tanggapin nila. So, fulfillment ng John 1:14. Yung sinasabi din sa Acts. When Jesus Christ was sitting in the right hand of the Father. By the authority at yung kanyang kapangyarihan ngayon bilang salita, bilang nasa Diyos na kalagayan, ay may kapangyarihan pamahagi ang kanyang katawan para sa lahat. Right. 1:14. Ikaw yun. Bago ka po sila, lumel kami ka. Bago yun lang ka. Okay. Sa akin naman, muna, kay John 1:1 din ito. So, pakikita rin natin, parang ganun din yung klase. In the beginning, was. Pag sinabi mo was, pertaining, Abstention. yan. Time. So, pag sinabi mong beyond time, logos yan. Ano logos? Logos yan. Ano yung logos? At yung logos yan sa beyond time, abstract yan. Abstract. Ano yung beyond time? Logos? Pag sinabi nung beyond time, hindi ba siya in time? Yung in time na sinasabi niya, ay logos. Fulfillment yan, apocryph yan na sinasabi ni Brother Rito. Pag sinabi mong logos, kakaisipan nito, the thought of God, abstract pa siya. Hindi siya concrete na sinasabi in time. Yung in time, that is the fulfillment of the prophecy na. So, sa kaisipan ng Diyos, ito yung kaganapan sa logos na to. Pero yung fulfillment ng logos, that is a concrete, kagana fulfillment of the event. Okay. Okay. Balik tayo sa no. And the Word was with, in the beginning was the Word, and the Word was with. Doon sa logos, nagaganap na yung pangyayari. Pero yung pangyayari na yun is pertaining to the abstract. For example, this is Bethlehem. And this is Brother Joseph baptism. And this is the crucifixion. Tingnan mo, yung event from baptism, from Bethlehem to baptism up to the crucifixion, fulfilled na yung sa logos. Pero, kailan magiging concrete yung made flesh? The beginning of made flesh from Bethlehem. And the beginning of with God
sinasabing with God, it's part of the baptism. Pilit yun eh. Di ba? Pilit yun eh. And the word was God, that is manifestation, the authority was given to the Son. To the Son. Binigay niya yung authority bilang anak ng Diyos eh. And that is God, the Son of God. So, yung pinakikita ko, dalawang klase, the abstract is the young time, and the end time, yun ang concrete event na pangyayari ng John 1:1. And the Word was made flesh. And again, parang natayo dito, ipakita ko nyo. Yung pinakita ba kay John, naganap na? Di ba hindi ba? Pero, magaganap pa lang, di ba? Yung rapture, yung seven years tribulation, yung millennium, yung white throne, pero tapos na yung sa Diyos. That is abstract. Oh, so, pinakikita ko yung ibig sabihin ng logos. Yung logos. So, beyond time, that is the mind of God, thought of God. Para mag-Pablo dito. That is beyond time. Ha? So, yun ang dagdag ko sa ano ni Brother dito. Hallelujah. Pwede na dito. Ay, isa ba? Okay. Nalimutan ko na. Dagdag ko lang. Pag pinaliwanag ng Diyos, Salmo 82, there are many gods. Many gods. And God, mayroon doon eh. Yan. Pero bakit sinabing many gods? Diba? If you read the 1 Corinthians chapter 8, verse 6, anong sabi? Para malaman natin na. Kaya pa ba? Ito yung master key. Judge yun. Yung 1 Corinthians chapter 6, verse 8, verse 6, there is only one God. 18. There is only one God, the Father. Isa lang yan, yung Ama. Pero yung God, marami na yan. Ha? Dalawa? Yung Son of God, ang dalawa kasi pag na-join, nag-become one, isa na yun. Pag tingin na mo, pero, sa physical, pero, physical with spirit, become one, dalawa yun. Ano gusto ko lang ipakita? Bakit sinaming may God standing among the congregation of the gods? So, ibig sabihin, marami. Diba? Pero yung ba, yung Ama, sila lahat yun, yung mga many. Yun lang. Isa lang talaga yung Ama. No? Yung Ama kasi, yun ang manglilikha. At wala nang ibang manglilikha, kundi yung Ama. At iyan ang hindi kayang palihin ng sinuman. Yung manlilikha, which is the Father. Ilang oras na kanina? Nakailang oras na? Pero, begin to the Son, Jesus Christ, Sa 2 oras. and another adopted as the children of Christ, tayo na yun. At tayo yung sinasabi ni God. Ano lang yan eh. Okay, yun lang. Hindi ko natanda. Point nilagay ko to ilang oras kasi hindi binabaw pa. Okay, tanong na tayo. Tanong mo to, tanong na. Okay. Kasi may topic pa tayo, hindi naman na... Kaya pa ba yung isang topic?
Kaya pa? Kaya pa, no? Oo, Father friendly yun eh. kaya pa yan. Wala naman yung the bride cannot be defeated. Kung gusto nyo itapit natin yung bride cannot be defeated, gusto natin controversial eh. Yung bisita natin from Africa. Father wedding. Important ba? Alright, gusto lang Hindi siya kasing itim. Pero bago yun, hindi ko na Father yan. Mamaya ka, pagkatapos ng apat na tanong. Sige, tanong tayo. Ako, Father na. ayun na. Sabi mo kanina, presentation mo kanina, na yung nasa logos na yan, yung word, o si bumamatawag na si Christ mismo yan. Pero naniwala naman tayo na siya yung firstborn o better creature. Sasabi niyo, sa logos, ay hindi siya, unconscious siya. Ngayon may babasahin ako talata kung anong pagka-intindi dito sa talata na babasahin ko. Sige. Sa Revelation chapter 1 verse 5. Revelation chapter 3, 14. 5 muna sa chapter 1. At wala kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pamulo ng mga hari sa lupa doon sa umilig sa atin at sa nagkalab sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon yung saksing tapat si Hesus Kristo. At hindi natin mapasubilian na yung saksing tapat sa 3:14 ay siya rin yun. Okay. Sabi niya dito, at anghel ng Iglesia ng Laodicea ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Yanawa ng saksing tapat at totoo ng pasimula at paglalang ng Diyos. Saksing tapat sa paglalang. Saksing tapat. Ibig sabihin, ang ano mo, kung maglalang, Siya yung saksi. Kaya ang conscious ko sa kanya doon. Oo. Ayan ang ano ko, gusto kong Explain ko ipaliwanag. lang explain itong logos. Kasi hindi pinag-aaralan yung logos eh. Pakinggan mo yung logos, pakinggan mo yung logos. Ito lang lagi yung ginagawa ng iba. Direct Hindi sa word kasi. nag-aaral dito. Pag-aaralan yung mabuti, ang ibig sabihin ng logos, reason, Mind of God. mind. Thought. Yung ba yung may sariling isip? Kahit tanungin mo lahat ng scholar ngayon, Kristo na ba yan? Okay, punta na ako doon sa saksing tapat. Sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Hindi, kailangan malaman mo yung logos. Kaya, direct sa kagad Wala sa nang problema word doon eh. eh. Sa pasimula ng paglalang niya, ginamit ko kasi, siya yung tapat na saksi doon sa paglalang niya. Kasama. Mali yung pagkasulat eh. Sabi nito, Ulitin mo yung sulat, yung pagkabasa. Imayin natin. sa at anghel ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Yanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. O, naintindihan natin? Hindi siya saksi sa paglalang ng sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Hindi ka magbasa nga, pagkabasa ikaw magbasa dyan. Kung baka ibang Hindi mo kasi, ginagawa mo kasi yun eh. Pero, paki-flash nga dito. Walang Kaya mali yata ang ano dito Oo. Hindi nakalagay dyan, siya yung saksi sa paglalang ng Diyos. Yun ba yung nakalagay? Hindi. Sa pasimula ng saksing tapat sa paglalang the beginning of the creation, hindi sinabi true witness in the Creation of God. creation. Derivation pa siya eh. Ikaw nasasagot. Nasasagot pa nga eh. Oh. So, pwede mo i-cross pa rin. Yung pagkabasa, mali. Diba? So, nilalagay lang natin yung nama natin. Basahin mo daw. Sinusunod natin yung baka sa Bible natin. Basahin mo daw ng tama. Pangatlong beses. At anghel ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Yanawa, ng saksing tapat at totoo, ng paglalang
Ako nang pasimula ng paglalang. Tingnan mo. Nagkaiba na yung basa mo. Susulat ko, gagawin naman. Saksing tapat. Tapat. At totoo. Totoo. Nang pasimula. Nang pagsimula. Nang paglalang. May beginning din yung creation eh. Ng Diyos. Paglalang ng Diyos. Pasimula ng Yun ang paglalang. sagot ko. Saksing tapat na totoo. Oo. Nang pagsimula ng paglalang ng Diyos. Saan yung pasimula na yan? Walang problema din. Yan, dalawang libatan ng pasimula. Yung pagkaunawa mo, nandun na si Kristo, siya yung tapat na nakatingin doon, habang nilalang ng Diyos yung tao. Lahat ng bagay. Pag sinabi bang saksi, unconscious daw, conscious. Unconscious siya dyan. Unconscious hindi siya, ano ba na? Ito nga bro, pamalian mo. Kung logos yan, saan mo mababasa ang logos? Yung conscious na. Wala. Kahit isa, wala kang mapapakita na. Di mag-release pa ako ng tanong eh. Saglit lang, sagot lang. Yung, Oo, kuha ka. yung ano, Yung sapat ka eh. Revelation 3:14. The faithful and true True. witness. Tapos na. Pag hindi sinabi he witness, may isa faithful witness. Pitful lang siya. Nawain na yung lingwahe, no? Saksing tapat. So, isang phrase na yan. Hindi siya yung nag-witness. Tapos, the beginning, ang pasimula, may ang ganun sa Tagalog. Hayaan mo na, English lang. The beginning of the creation, kasi na tinatanong niya. Saan na yung makapal? Ito, sundan nyo ha. Ito ang creation ng Diyos. So, doon sa, wala pang creation, merong logos. Ano yung kahulugan ng logos? Mind of God. Brother dito. Mind of God daw. Panukala. Sabi daw. Hindi ibang tao. Mind of God, sabi nito. Huwag mo na iba. Siya pa yung Biblia ko. Hindi naman siya ang Biblia ko eh. Gumaya Ang eh. tinatanong ko, yun sa'yo. Gaya-gaya Ang to eh. logos ba ay panukala? Ayun, oh. Amen. Okay. May panukala ang Diyos tungkol kay Kristo. Yung panukala ng Diyos kay Kristo, yan ang nagpasimula ng paglalang. Kaya siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ang pasimula, ang beginning ng creation ng Diyos. Sino yung nag-create? Yung Diyos. Pero, Sinong saksi? ano ang nag-cause ng creation? Paano nagsimula ang creation? Ang pinag-usapan natin, pasimula. No? Ang yan yung witness. Yung pasimula, ibig sabihin, yung beginning na mag-create ang Diyos. May nag-cause mag-create sa Diyos. May nagpa-epekto, may nagpaganap. Yan ang meaning nung Yahweh. Yung mapaganap. So, parang si Kristo ang dahilan kung bakit naituloy ng Diyos ang paglalang. Nagsimula ang Diyos sa paglalang. Yan. Ngayon, ito yung isang aspeto. Yung pangalawang aspeto, yung tunay na lalaki sa langawan ng Diyos. Dalawang, yan ay saksi. Pupunta sa saksi. Saksi ni Jehovah. Kasi nyo saksi sa paglalang. Hindi yun eh. Pasimula sa paglalang. Ako nyo. Papakita ko lang sa inyo yung pasimula sa paglalang. Yan ang munang tanong eh. Paano siya naging pasimula? Tama? Paano siya naging pasimula? So, yung dalawa kasi gusto ko ipakita. Okay? Logos and theophany. Ito, logos. Meron ditong theophany.
ano rin yan? Pasimula rin ng paglalang ng Diyos. Anong kaibahan ng pasimula doon sa physical creation dito sa huling panahon? Ito yun. Yung pasimula sa creation ng Diyos ng kanyang larawan. Colossians 1:15 na. So, ang pagkapanganay ni Kristo, hindi sa physical creation. Okay, Adan. Ang pagkapanganay ni Kristo sa larawan ng Diyos. Kasi si Adan, nawalan ng larawan ng Diyos. Amen? Amen, amen. At ang larawan ng Diyos kaya Adan, hindi kumpleto. Agree kayo? Amen. So, ang kumpletong larawan ng Diyos na una kay Kristo. Kailan? Nung mabuhay mula sa patay. Bakit importante ang mabuhay mula sa patay para sa kumpletong larawan? Sandali. Tapos ko si Oo. Bakit ba tayo tawag ko dyan? Hindi ko napansin niya. Napuksan ko yung personal. Pero dito muna ako sa yung bakit mahalaga yung mabuhay mula sa patay bilang panganay? Kasi kung hindi mabuhay mula sa patay ng pagkapanganay, parang si Lucifer at si Adan. Ano ba si Lucifer at si Adan? Sakdal siya, pero hindi pa nasubukan. Ang kasakdalan niya ay bigay ng Diyos. Agree kayo? Oo. So, yung bigay ng Diyos na kasakdalan, leksyon sa atin ito Hindi sapat yun. Ang gusto ng Diyos, masubukan ka. Yan yung pagkapanganay. Ito yung isang hiwaga na hindi napansin nila. Kaya nagkakaroon ng arianismo Kailangan kang managumpay para yung kumpletong larawan ng Diyos. Di ba sabi ng Diyos sa amin, ang tao ay naging katulad ng sa atin. Nasubukan sila. So, kailangan masubukan din si Kristo bago ituring na karapat-dapat. So, yung pagiging sakdal niya katulad ni Adan, katulad ng mga unang anghel, hindi counted yun. Kailangan subukan yun. Kung hindi nasubukan si Kristo, ano sabi sa Galatians? Yung ginagawa natin sa baby natin. Uy, princess, ito, hindi nyo sinasalita binibaby nyo lang. yung treatment nyo na parang princess sa prinsipe yung baby yung alam ninyo. Inalimutan niyo yung Galatia 4. Ang mga anak ay tagapaglingkod. Bago siya magmana. Galatia 4, 1, 2, 3. Ang anak ay dapat servant muna. Bago siya magmana. Bago siya maging anak na tagapagmana, dapat tawaging anak, dadaan sa pagsubok, kailangan pumasa. Pag hindi siya pumasa, hindi pa siya anak. Balik tayo dito Si Kristo, Colossians 1:15, hawig lang yan dito Pero, unawain kita kasulat. Ang panganay sa lahat ng nilalang. Yung panganay ng lahat ng nilalang, hindi pa pala rito. Pero ibang klaseng pasimula to. Panganay sa theophany. Anong klaseng theophany? Colossians 1:18. Panganay mula sa patay. So, unawain niyo yung 1:15 sa 1:18. Ang saksi ni Jehovah, pinuputol nila to. Para bang physical na pagkapanganay. Pero, kung susundin nyo yung pagkapanganay na gusto ipakita dito, yung pagkabuhay mula sa patay ng pagkapanganay. Yun ang theophany. Yun ang magagalit daw na dali Alam natin anahan ng Diyos kay Kristo. Amen? Amen. Alam mo ba, hindi pagkitapos. Pwede sabihin, kay Diyos na siya dahil naging isa siya sa Diyos. Sa loob. Sa Espiritu. Katulad natin na ngayon nasa proseso, nasa pagsubok, yung taong panloob lang. Pero yung laman, hindi pa. Napapatay pa yung laman. Eh, bakit hindi siya napatay-patay? Kasi hindi pa niya oras.
Pero pag tapos na yung pagsubok, yung laman niya, katulad sa Diyos, yung term ng end time ng laman naging Diyos. Pero of course, laman ng Diyos, ng end time na laman ng Diyos, bibigla lang yun. Pero ang biblical na yung laman naging Diyos, katulad ng Spirit naging Diyos, ay pagkabuhay muli, yung Diyos sumamit sa katawan mo. Yung katawan mo ay parang Diyos, at hinalimbawa na ng mga teopani na anghel. So, ito na yung pangalawang application ng pasimulan. Pasimula din. Anong nilalang? Mga nilalang na anak ng Diyos sa kanyang larawan. So bago yan, mga hayop lang tayo. Pero dito lang magiging hanggang hindi ka nabuhay pula sa lupa, Tayo. nasa patay, kasama ako. Ayun lang tayo. Ayun, tama siya. Minsan na suyo, ayun lang. Hindi, kasi kung kayo, yun na una. Tayo Bago na. dumating si Kristo, impyerno lang tayo, di ba? Oh, yan. So, yung sinabi ko kayo yung bago dumating si Kristo. Hindi ko sasabihin kayo, Hindi ko yung mga nandito, ito. Wala naman kayo dito eh. Sabay-sabay lang tayo dito eh. Yung kayo, hindi pa kayo kausap sila. Ayos lang sila. Iba na So, ang pasimula sa larawan ng Diyos, paglalang, si Kristo yung pasimula, susog natin yung mga talata sa Acts. Siya ang may akda ng buhay. Tama. Pero sa English, he is the author of Prince of Life. Yung may akda, parang pwede sabihin si Kristo yung tagapaglalang. Pero unawain nyo, hindi yung lalang nung unang creation. Yan yung lalang na katuwang niya ang Diyos dito. Katuwang niya ang Diyos sa bagong tipan, sa church ages, sa 5th day and 6th day, na nadala tayo sa larawan. Okay po ngayon Revelation 1:5 para di ba nagamit yan. 1:5. 1:5. Ano ba? Mag-witness pa tayo. At mula kay sa Kristo, na siyang saksing tapat, na panganay sa mga patay, at pangulo ng mga hari sa lupa. Doon sa umilig sa atin at sa nagkalag sa ating mga kasalanan, sa pamagitan ng kanyang dugo. Okay. Okay, tapos na yan. Dito na tayo sa saksing tapat. Yung saksing tapat, ito ay, sa Tagalog baliktad eh. Itong adjective, nagdi-describe sa saksi. Pero kung i-Englishin natin, faithful witness. Pag witness, noun ang pagkagamit. Alam niyo yung noun? Pangalan. Hindi siya verb, hindi siya action. Tama. Unawain niya yung pagkakasulat. Kasi pag meron niya siyang description dyan, yung faithful ay adjective doon sa witness. Okay? Baliktad Kaya ito yan. yung breakdown niyan. Huli yung 1 John 5:20. Basahin natin. At alam natin na parito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan niya ng pagkaunawa. Check yung tama. Upang makilala natin siya na totoo. 1 John 5:20. At tayo rin na sa kanya na totoo. Sa makultuin sa kanyang anak. Jesus Cristo. Na si Kristo. Yan ang tunay na Diyos. Yung pangalawang tayo na sa kanyang totoo. Sa English ay word yan. That Yan ang tunay na Diyos. Him that is true. Kunin niyo yung word true, ha? True God yan. And we are in Him. Pangalawang Him. that is true. Yung pangalawang true, yan na yung true witness. Anong witness? Wini-witness niya yung true God. John 1:18, susok to. John 1:18. 1:18 muna. Walang sino man nakakita sa Diyos. Ang bugtong bugtong na anak. nasa sinapupunan ng Diyos. Siya nagpatuto. Siya ang nagpapahayag sa Kanya. Siya ang nagpapakilala sa Kanya. Ayan. Saksing tapat. Sino sinaksihan niya? Hindi sarili niya. Yung Diyos. Yung Ama. Dagdagan ko rin John 1:18 ha. Yan ba ay logos? Yan ang akala ko dati. Pero ang tama pala,
nandito na si Kristo sa lupa. Kaya yung beast nasa tiping, lumabas na siya. Wala eh. Oo, balik-balik hapon ko sa mga tamang Trinitarian na siping yung siping, kaya Diyos anak. Hindi. Tama ang siping, pero hindi noon. Ang siping niya nung lumabas na siya. At nagsasaksi na. Dito siya nagsaksi. Hindi siya nagsaksi noon. Pero pinipilit lang ng mga Trinitarian, yung siping doon, ay noon. Ang mali ko, minamali ko na yung salitang siping. Sinapupunan, kasi sinapupunan ng King James eh. Pero tama pala yung siping. Bosom. Yung English King James na bosom. Kaya hindi pala nagsasaksi si Kristo dito, Arianismo. Nagsasaksi si Kristo dito. Kaya saksi tapat. Nagsaksi siya dito na sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Amen. Sa, Church ages. Sa Church Ages. Dito, di ba, pasimula rin? Oh. Anong klaseng saksi dito? Human Yan yung propesya lang sa kanya. Amen. Saksi rin yun, pero hindi pa siya kilala. Hindi siya mismo. Hindi pa siya uso. Hindi siya mismo. Yung pinapakilala sa kanya ay paunang kaalaman. Yung Spirit of Christ, yung paunang propesya. O, ibang klaseng saksi dito. Sinasaksihan siya. Pagdating dito, siya naman nagsasaksi sa Ama. Parehong pasimula yan. Ano yung isang talata na gusto ko sabihin? John 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan upang makilala ka na isang tunay na Diyos. The only true God. So, makilala Him that is true, and He is the one, we are in Him that is true. Yan yung sinulatan Okay, yan ang pakita. sa pag-ray. Ano pala yun? Oh, yung witness, wala pa. Yun na kaya eh. Ilang minuto pa yun? Mga 76 lang yan eh. Sa ilang minuto ko nagsalita? Hindi mo alam. Dapat naputol ko. Ay, hindi na. Oo nga eh. Diretso. No? Isang sitapan, siya yung nagpapalala. Kung natapos kung nag-ibang topic to pa. Pero, hindi. Ito pa kayo, made flesh. Tapos na. Tinanong ko na eh, sabi ko na eh. Hindi, wala na. Nakalumampas ko eh. Okay, Brother Freddy.